Nilagdaan ang No Permit, No Exam Prohibition Act ating pag-uusapan kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali, Ma'am Nina, at syempre kay Yusek Edu, lahat ng nanonood, nakikinig po ng program po ay good afternoon, magandang tanghali po sa ating lahat. Congressman, una po sa lahat, ano po ang reaksyon ninyo sa nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. itong Republic Act 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act? Alam mo, Ma'am Nina, sa totoo lang, since 14th Congress, naalala ko po, ay nafa-file na po yung bill na ito eh. So dumaan na po ito ng 14, 15, 16, probably 17, 18th, ngayon 19th Congress na po. Sa totoo, Ma'am Nina, ngayon lang po ito naging batas. Matagal na po itong inahain na bill lagi kasi alam po natin na talagang kailangan po ng marami nating kababayan. Kasi marami rin po talaga tayong kababayan na yung mga magulang nila ay OFWs. Marami rin po sa atin mga entrepreneur. Marami rin po sa atin talagang, dahil kanina narinig ko may mga bagyong pinag-uusapan, mga natural calamities, may mga pamilya po na dumadaan po dito at naapektuhan po yung kanilang financial status. Kaya napakahalaga po na nalagdaan po ito at ngayon batas na itong no permit, no exam, pagbawal sa no permit, no exam policy. Kaya nakakatawa po talaga dahil ang tagal na po talaga nitong ilang kongreso na po ang dinaanan nito. Yes, magandang tanghali, Kong Chair. Para sa kaalaman po na ating mga kababayan, linawin lang po natin, ito po bang bagong prohibition na sa bagong batas na ito ay applicable po ba sa lahat ng educational institutions, public and private? Tama po ba? At sakop din po ng lahat ng technical and vocational institutions ng batas na ito? Ang sakop po niya ay private and public na basic education, public and private na universities and colleges. At sa TVET po, ang sakop po niya ay yung mga merong isang taon at least na pag-aaral. Hindi naman po yung short courses. Ito po dapat pag nasa TechVoc ay at least 1 year po yung program po ninyo. Alam naman po natin na, Congressman, lalo na po sa mga pribadong eskwelahan, ay sa tuition sila umaasa para sa mga gastusing ito. Paano naman po maiiwasan na maabuso raw ang bagong batas na ito upang hindi naman maiasa or maisaalang-alang ang kapakanan at pagpapatakbo ng isang eskwelahan, pati rin sa public schools, di ba? Ma'am Nina, Yusek Edu, totoo po yan. Sa totoo, nung dinidinig po ito sa committee, pati sa plenaryo at nung BICAM po, talagang napag-uusapan po dyan talaga yung balancing po. Kasi kailangan po natin talaga nung anong tulong ng ating private schools. Sa totoo po, alam naman natin ang totoo. Hindi naman po tinatago yan. Kulang na po talaga ang classrooms natin sa DepEd schools natin. Talagang sa isang banda, kailangan po natin ang tulong ng ating mga private schools. At alam natin, yung lifeblood po ng isang private school kasi kailangan po nila through yung mga tuition fee, doon po nila nababayaran po yung mga salaries ng kanilang mga teacher. At sinasabi po natin, kailangan nga ma-upgrade nga po ang salaries ng lahat ng teachers natin kasama ang private simply because po yan po yung pinaka-importante para sa akin, para sa kalidad ng edukasyon. Kaya ang ginawa po natin dito sa panukalang batas na ito ay binalance po natin, ang sinasabi po natin na kung talagang hindi kakayanin po ng isang mag-aaral ng pamilya niya yung bayarin kasi assuming po OFW yung kanyang magulang. Ang nangyari po sa magulang dati, 3, 4 ang trabaho. Pero alam natin, nung pandemic, marami rin po nag-contract na mga ekonomiya sa ibang bansa. So kahit pa paano, nabawasan yung income. Kahit dati po, nangyayari po ito. Kaya dito po yung mga magulang, pero nagkaroon ng emergency, nagkaroon ng natural calamity, naapektuhan po yung businesses po nila, yung pinagkakakitaan po nila. Ang gusto lang po natin masigurado na tuloy-tuloy yung edukasyon nung mag-aaral na yon. Pero, bearing in mind na dapat rin po mabuhay po kahit pa paano mag-survive yung private schools kasi sinasabi po natin, dapat rin po, kaya pinasok po natin ang DSW dito, Yusek Edu, kasi alam natin maraming programa ang ating national government tungkol sa mga educational scholarships, educational assistance. Kasama na po dyan yung DSWD. Pati yung mga local governments meron din. Ang gusto po natin ay tulungan po yung pamilya para
mabayaran po nila yung tuition fee na hindi pa nila mabayaran dun sa kanilang mga schools. Talagang ayaw po natin na mag-close up, mawala yung private schools. Ang gusto natin sa mga instances na talagang disadvantaged po ang student ay kailangan pumasok po ang national government, ang local government para tulungan naman po na mabayaran po ng estudyante, ng pamilya po yung tuition fee dun sa paaralan niya. Yes, Kung shares, good to know na nagbabalanse po tayo ng interest, no, kasama yung interest ng mga private institutions kasi alam naman po natin they're also recovering from the pandemic din. Marami pong eskwelahan nagsara during the pandemic and kailangan din po nila mag-survive. So, sigurado naman po na nung hearing po natin, nag-consult naman tayo dito sa mga sektor na ito at ano po ba yung sistemang gagawin po natin dito kapag po nabigyan na exemption yung mga estudyante nang allow natin sila mag-exam kahit walang tuition, hindi pa nakabayad ng tuition, may time frame po ba yan na kailangan nilang isettle yung tuition fee bago para po sa interest naman ng mga educational institutions po? Yes, Yusek Edu, Ma'am Ninia, no? Ang pinakamahalaga po dito, maprotektahan natin yung kapakanan ng learner. Alam po natin na pag pumasok sa isang paaralan, tapos lalo na pag basic education pinag-uusapan natin, no? That is between the ages of 5 years old to 18 years old. So minor pa po yung learner noon. Pumasok po siya dahil gusto niya mag-aral, yung pamilya niya sinabi kailangan mag-aral. Tapos pagdating po niya sa klase, ay hindi naman niya kasalanan, hindi naman niya control yung financial status ng kanyang pamilya. Ang gusto lang naman ng pamilya, makaaral siya. Ang naniniwala sila na sa private school ay mas aangat yung pagkakataon para sa anak nila. Pero isipin po ninyo, learner po kayo, estudyante kayo. Tapos bigla na lang, hindi mo alam kung papayagan ka mag-exam o hindi, mag-test, whether periodic o final exam. Alam niyo, mental torture rin po yan. At sa totoo, ay medyo nakakaano rin po, nakaka-apekto rin siguro po kahit paano ng dignidad ng tao po yun eh. Yun yung talagang pangunahin na gusto nating maiwasan. Pag naka-enroll siya, sigurado po yung academic calendar na yon, kung ang magiging problema ay financial, ay dapat hindi maging balakid yon para mapagpatuloy niya. Sinasabi po natin na kailangan po pumunta sa DSWD, humingi ng certification na kunyari po, disadvantaged learner. Kasi ang DSWD ay kailangan gumagawa ng case study yan. Gagawa siya ng case study, may kita po niya yung sitwasyon ng learner, ng estudyante na yon. Pag doon naman nakita po niya na talagang may justifiable reason, may sakuna na nangyari po doon sa lugar, kaya medyo na-apekto ni financial, ay bigyan niya po ng certification para makapagpatuloy ng at least matapos po yung academic calendar na yon. Pag natapos po yung academic calendar na yon, dito naman po papasok yung national local government, may case study naman ng DSWD, magkakaroon ng pagkakataon yung pamilya ng learner na makahingi po, makapag-apply dun sa mga educational scholarships, assistance ng national and local government. Again po, at the end of the day, gusto po natin matulungan lang yung estudyante at matulungan rin po yung paaralan na makolekta rin po nila yung tuition fee sa pamamagitan ng tulong ng national government. Ang importante, tuloy-tuloy po yung buong academic calendar ay matapos po ng estudyante para hindi naman po siya maka-exam ba ako, hindi. Alam niyo, mental torture rin po yun. Sa totoo lang. At walang kasalanan yung learner, yung bata po doon. Minor pa po siya. Kaya tama lang na pumasok po ang national at local government, tumulong po tayo. Pero yung resulta po ng exam, for example, nakapag-take ng exam, pero will they be given yung results or yung official results kung hindi pa sila, kunyari, hindi pa na-fulfill yung obligation po ng mga magulang sa eskwelahan? Ma'am Nina, under the law, ang sinasabi po natin ay dapat hindi maging balakid yung financial status sa pagkuha ng examination. Pero yung pagkuha ng report card niya po, yun po, ay syempre hihintayin po yun pagka nakuha na po niya yung pag na-settle rin yung obligasyon. Ang importante po, tuloy-tuloy niya makuha matapos yung academic calendar na hindi dahil di nabayaran tuition fee ay biglang bitin ako today o next quarter, hindi ko sigurado, o yung final exam. Pagkatapos po niya makuha lahat yun, kailangan rin po sa kung hindi talaga kaya ng pamilya, may case study po ang DSWD dapat at doon po sa pamagitan ng national government, local government, tulungan po siya na ma-settle yung obligation.
So, Congressman, ano naman po ang magiging consequence or kaparusahan sa mga educational institutions na hindi susunod sa batas na ito? Alam po niyo, medyo matagal na debate po at diskusyon na nangyari dyan. Pero sabi ko nga po from the very beginning at siguro mag-agree naman tayong lahat, dito po talagang kailangan natin tulungan po between the public and the government at yung private institutions natin. Alam naman natin lahat, sabi niyo nga, kailangan balance of interest. Alam nating lahat na ang survival rin po ng isang private school ay dun sa tuition fee na nakuha niya. Kasi kailangan rin po niyang bayaran yung salaries ng kanyang teachers. Kailangan rin po niyang mabayaran po yung maintenance cost po nung paaralan na yon. Kaya ang sinabi po natin ito ay administrative penalties na ipapataw po yan o magdi-decide yan ang Department of Education, ang CHED, yung relevant agency concerned. Pero ang sinabi natin ay administrative penalties. Pwede pong suspension po yon ng kanilang license or yung sa ganung bagay po. Pero iniwan po natin sa tinatawag na administrative penalties. Yes, Kong Chair, tama po yun. Sa part po ng DSWD, marami po talagang lumalapit sa amin ng mga estudyante po at humihingi ng tulong ng mga para pambayad ng tuition, partner. So, talagang common ito sa mga estudyante. Ngayon, siyempre may mga kumukontra din dito, partner. May nagsasabi bakit kailangan may requirement pa, bakit kailangan mag-require pa tayo na humingi ng kumbaga certificate from DSWD bago i-allow na mag-exam. Kumbaga, aalaw mo nga pero parang may permit papahirapan pa mo rin. pa. Oo, gano'n. Yes. So, yun yung mga nire-raise na question sa mga kritiko nitong batas na ito. Alright. Tama So, po yun. yes. Tama po yun. Una, Ma'am Nina, Yusek Edu, sa totoo po, napag-usapan rin po yan. Unang-una, ito naman po ay nakalagay rin po sa ating batas na pwedeng i-waive po yan ng private educational institution. Pangalawa, ito po ay talagang, sa totoo po, this is really a form of protection dun sa mga learners, sa pamilya po na talagang nangangailangan ng tulong. Ang ayaw po nating mangyari ay kahit yung, sabihin na natin, kahit kukunti lang po yun, ay meron pa rin, yung konting yun, baka mamaya ay masira pa yung sistema, yung mga mananamantala lang. Ang gusto po natin, masigurado na maprotektahan at matulungan yung mga talagang pamilya at learners, estudyante na nangangailangan ng tulong. Kong Chair, follow-up lang po siguro. Kasi ngayon itong batas natin, sa exam pa lang po, napag-usapan na rin po natin yung pag-i-issue ng report card at very common din po ito sa graduation naman. Hindi po pinapag-graduate yung may mga utang pa. Diba? Pero imagine mo, hindi ka pupunta sa entablado at tatanggap ng diploma. Yes. Parang Dahil masakit. may utang ka. Nakakatrauma yun sa isang bata. Are we considering naman kung siguro sa follow-up na batas po, may pinupurso po ba tayo sa ganung direction naman? Well, Yusek Edu, unang-una, nakita po natin na sa umpisa pa lamang ay himuhingi nga po tayo ng certification na disadvantaged student, yung mag-aaral na nangangailangan ng tulong from the DSWD. Ito po yung, in fact, para ma-issue po yan, ang na-envision po namin dito ay gumagawa na ng case study yung ating DSWD. Ngayon, kung talagang nararapat naman pong tulungan, may kita naman po, ang DSWD naman, Yusek Edu, sanay naman marami kayong ginagawa na yung tinatawag po na case studies. Siguro, kung talaga nakita naman nangangailangan ng tulong, hindi naman kailangan hintayin pa po yung pag nag-break na o pagkatapos ng graduation ceremonies. Kung talaga nangangailangan ng tulong at kakayanin naman po ng DSWD or ng any department sa national government or ng local government, I am certain po, tutulong agad. Para, kasi gusto naman natin makatulong talaga. It's a form of, di ba, may principle tayo under our constitution, yung parents patriae, na talagang the state will step in kung talagang financially kailangan o kailangan ng tulong ng isang Filipino child. May tanong po dito, Congressman, mula sa ating kasamahan sa media na si Red Mendoza ng Manila Times. Sinabi ng Kabataan Party List na na-dilute daw ang no permit, no exam law, lalo na sa mga provision nito na nagtatakda ng kung sino ang dapat tawaging indigent at sa mga penalty laban sa mga paaralang lalabag sa batas.
Paano po ba binalanse ng komite ang mga issues regarding sa pag-penalize sa mga paaralan at pagtatakda ng mga estudyante na sila ay indigent? Una-una, Ma'am Nina, para buti nandito si Yusek Edu. Kung ang batas po ang mismo magsasabi kung sino ang indigent at sino yung qualified, very unfair po yun because yung parameters po, minsan case-to-case basis talaga. Kasi minsan po maaring parehong magulang nagtatrabaho pero hindi talaga kakayanin, pwedeng nawalan ng nagkasakit. Huwag naman mangyari yun, o kaya nawalan ng trabaho. So ang gusto po natin, enough flexibility para yung learner ay mapagpatuloy niya, makahingi ng tulong sa national and local government. And sa ngayon po talaga, sa totoo lang, ang DSWD and other agencies po, ay nakakagawa po talaga sila ng case studies. So gusto natin enough flexibility para yung iba-ibang sitwasyon, hindi natin kailangan ikahon na ito lang ang pwedeng indigent. Kailangan po talaga may flexibility ang ating mga agencies, whether national, local, na magsabi na disadvantaged student po siya para makakuha siya ng assistance o tulong sa national or local government. Kasi iba-iba talaga po ang sitwasyon. Pangalawa, dun sa sinasabi na para naging lenient tayo dun sa penalties. Tama po ba? Tama po ba? Okay, yes, Congressman, patanong ko lang si DSWD Yusek Edu yung tungkol sa indigent nga, no? Yes. Sabi ni Congressman ay case-to-case basis. Tama. Paano nyo yun na-determine? Ano yung mga case-to-case basis na yun? Tama yung sinasabi ni Kong Chair, talagang ang ating mga social workers po sa DSWD ay trained to conduct yung case study. So sila yung nagde-determine kung ano yung status ng ating mga kababayan na lumalapit sa amin, nangingi ng certificate for case study at kung ano mga appropriate intervention ang mabibigay ng pamahalaan sa kanila. At gusto rin natin idagdag, Kong Chair, na meron din po, pwede rin po ito siguro sa local government level din po, Kong siguro, kasi ang mga local city social at municipal city social workers natin ay nag-i-issue rin ng mga case study para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Yes, Okay. Yusek Edu, sabi nga natin, yung tulong, alam natin marami rin local governments na talaga namang marami rin silang mga educational assistance programs, may mga scholarships sila, may yung para dun sa mga honor student, para dun sa nangangailangan. At syempre, gusto rin natin matap yun. At syempre, hindi naman po nila may issue yan kung wala rin po silang mga case study. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Thank you. Salamat po. Have a good day.